Nakikipag-usap ka sa amin gamit ang Zoom. Walang malayang internet access ang mga tao sa Iran. Pero ikaw, meron? Bakit? Well, dahil ako ang tinik ng mga Iranian at kailangan ko ipaglaban ng kanilang karapatan. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako may access sa internet para lang alam mo na maiparinig ang aming tinig sa internasyonal na komunidad. Talagang sinusubaybayan mo ang mga protesta na nangyayari sa buong Iran sa mismong sandaling ito. Patuloy ko pa rin sinusubaybayan. At alam mo ba na ang pinakamataas na pinuno, Ayatollah Ali Khamenei, ay may nakahandang plan B para sa posibleng mangyari? Sa Rusya o kahit saan niya gustong pumunta, Maniwala ka. masama ang pagtanggap niya. Sa palagay mo ba babagsak na ang bansa? Ang ginawa nila noon ay nagsimulang mamaril ng marahas sa mga tao. Bigla na lang, mga taong walang armas, nakatayo lang doon at pinapaputukan sila ng mga machine gun o dinadala sila sa mga kulungan at pagkatapos ay binibitay at pinapatay. Naging marahas sila at sabi ko, kung gagawin nila yan, tatapatan namin ng matindi. Handa kaming bumawi. Hindi rin maganda ang kanyang pamumuno. Desperado at takot, nagtago sila gaya ng mga daga. Alam nating ang bagong tinatawag na leader na hindi naman kataas-taasan ay malubang na sugatan at malamang nawasak ang itsura. Naglabas siya ng pahayag kahapon, sa totoo lang. Isang mahina at walang saysay na pahayag, pero walang boses o video, ito ay isang nakasulat na pahayag lamang. Nanawagan siya ng pagkakaisa, pero parang gusto niyang pabayaan o patayin ang libu-libong nagpoprotesta. Ganyan siya magkaisa. Maraming kamera at voice recorder sa Iran. Bakit nakasulat na pahayag lang? Sa tingin ko, alam mo na ang dahilan? Patayin na ang tatay niya, natatakot siya, sugatan siya, tumatakas siya, at wala siyang lehitimidad, magulo para sa kanila. Sino ba ang namumuno? Ang Iran, baka hindi rin nila alam. Sa bawat oras na lumilipas, alam natin na alam nila na ang mga kakayahang militar ng kanilang masamang rehimen ay unti-unting bumabagsak. Ang Iran ay may matinding internet blackout kaya hirap makakuha ng impormasyon. Hanggang 5,000 katao ang napatay. Ngunit may mga ulat na dumarating ayon sa mga doktor na nagtatrabaho sa Iran. Mas mataas pa ang bilang ng mga namatay. Ano ang nararamdaman mo ngayon tungkol sa mga taktika na naririnig natin tungkol sa rehimen ng Iran? May mga ulat na pulisya ng rehimen na hindi agad ibinabalik ang bangkay ng mga batang babae. Alam mo ba ito o may iba ka pang nalalaman tungkol dito? Sa totoo lang, gusto kong simulan sa pagsagot sa iyong unang tanong tungkol sa mga linya ng telepono at koneksyon sa internet. Sa ngayon, sa loob ng Iran, sinusubukan ng rehimen na gawin ang lahat na makakaya nila para tuluyang putulin ang mga linya at ang koneksyon sa internet. Kaya ito ay mga taktika ng rehimen ng Republikang Islamiko. Gusto nilang gawin ito dahil ayaw nilang malaman ng mundo kung gaano karaming tao talaga ang pinapatay ng rehimen ng Islamic Republic. Kaya ayaw nilang ilabas ang mga bagong datos tungkol sa kung ilang tao ang binaril, napatay o nasugatan sa mga protesta. Iyan ang dahilan, ito ay taktika ng rehimen ng Islamic Republic para ilagay ang mga tao sa loob ng Iran sa ganap na kadiliman at blackout. Sa ganitong paraan, maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang pagpatay at pagpaslang sa mga taong lumalaban para sa kalayaan. Sa mga nagpoprotesta na nagkalat sa mga kalsada mula sa lahat ng sulok, sa lahat ng lungsod ng Iran na matapang na lumalaban para sa kanilang kalayaan. At sila ay sumisigaw para sa isang pangalan na tunay na maaring mamuno sa atin sa panahon ng transisyong ito at maaring mamahala at pamunuan ang buong bansa ng Iran at iyon ay si Reza Pahlavi, na siyang pangalan na tinatawag ng mga mamamayang Iranian sa loob ng Iran. At sila ay napapatay lamang dahil sa kanilang kalayaan at sa pagtawag sa pangalan niya. At hindi mahalaga ang kasarian, babae, lalaki, matatanda, at maging mga bata ay pinapatay sa mga araw na ito kung kailan ang Iran ay nasa isang ganap na blackout. At sa isang paraan, ang rehimen ng Islamic Republic ay humihingi ng pera mula sa mga pamilya para lang ibigay ang mga bangkay ng mga namatay sa kanilang mga magulang. Kaya ito ay isang lubos na kapandulumong at nakakagulat na balita na naririnig natin mula sa rehimen ng Islamic Republic. Patuloy pa rin silang sumubok na kumuha ng pera para lang ibigay ang mga bangkay ng mga namatay sa mga nagmamahal sa kanila. Nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon. Salamat sa pagpunta at pakikipag-usap, Jasmine, dito sa Sky News.
Salamat.